No regrets. Kakapasok na balita matapos buwagin ni Pangulong Bongbong Marcos ang isa sa pinamalaking proyektong pangtransportasyon. Muling nagulat ang Chinese ambassador sa kakalabas lang na muling balita. Apat kasi sa bigating railway project na pupondohan dapat ng China ang hindi na itutuloy. Subic Railway, Mindanao Railway, North Luzon Railway at Bicol South Long Haul. Pirmado na ni PBBM ang kautusan at wala anyang pinagsisisihan ang gobyerno sa pagpapatalsik sa deal kasama ang China. There's not much movement on the financing. No, we requested the Department of Finance to help us look for other funding sources. There are other sources naman. Kaya me personally, I'm not saddened about So it. there are no regrets. No regrets. Magmamakaawa ngayon ang Chinese ambassador. Nais raw ng China palawigin pa ang pakikipagnegosasyon sa Pilipinas. Inilabas ang mensaheng yan matapos sunod-sunod buwagin ni PBBM ang infrastructure bill nito sa China. Pero mukhang malabo-labo nang ituloy ito dahil inanunsyo rin na naghahanap na ang Pilipinas ng bansang gustong pumondo rito. Pero muling giniit na hindi ito dahil sa nangyaring banggaan noong nakaraang linggo sa West Philippine Sea. Siguro kasi yung problem na yan, even before this tension in the West Philippine Sea, when the new government took over, the previous administration already told the Chinese government that they will not pursue the loan anymore. Inirekomenda rin kay Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapahinto na rin ng trade ties ng Pilipinas at China. Pero hindi ba tayo malulugi dyan at posible itong magdulot ng mas mahal na bilihin sa merkado? Pag-inino ni Professor J. Batong Bakal, yes, tataas ang presyo ng bilihin. Pero kung a-action agad si PBBM at maghahanap ng mabait na alyadong bansa, magmumura rin naman daw agad. So totoo po yun, no? Marami din tayo nakukuha sa China, no? In the same way, marami silang kinukuha sa atin, no? Pero again, no, sa akin parang dihado pa rin tayo kahit kumukuha sila sa atin, kinukuha nila raw materials, mga mines, mga agricultural products. Tapos ang i-export nila sa atin ayan mga finished products na mas malaki na ang value, no? So parang dalawang beses tayong naisahan, no? Una, nakukuha nila yung raw material, yung natural resources, tapos babayaran natin pagbalik sa atin, no? Kung mawawala yung trade natin sa China, kaya mabawasan man lang, no? Sa akin, kaya namang palitan yun eh. Marami pa naman tayong ibang pwedeng pagkuhanan ng ganung produkto. At kung mapapansin natin, nakita natin sa mga sa merkado, no? Sa mga supermarkets, mga grocery, dumadami yung mga produkto galing sa ibang bansa tulad ng sa Southeast Asia, sa Europe, no, sa Australia. Mas marami pa rin tayo nakukuha, no? I think so kaya nating palitan. I think yung kung ano man yung mawala sa China, mapupunta rin yun sa atin sa ibang paraan through other countries naman. Talagang matindi ang ganti ni Pangulo Marcos Jr. laban sa China. Pero tama kaya ang naging desisyon nito o tayo mga Pilipino ang maaapektuhan? Kayo, anong inyong palagay? I-komento sa baba ang salog.